Today is the fourth Sunday of Easter at tinatawag itong ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay bilang World Day of Prayer for Vocations or Good Shepherd Sunday. Kaya kung mapapansin ninyo sa ating mga pagbasa, narinig natin at nakatuon ito kay Jesus bilang isang mabuting pastol. At sa linggong ito ay nararapat ding ipagdasal ang mga pare, mga hinuhubog sa pagpapare at sa mga nagdanais na maging pare. Kaya hayaan niyo po akong magbahagi ng 3 ikinakatakot ng mga iba at laging ibinabanggit sa buhay pagpapare. 3 fears, 3 kinakatakot sa mga gusto magpare pero ayaw nang nila magpare. Unang kinakatakutan, sabi ng iba, kapag magpapari ka, hindi pwedeng mag-asawa. Nakakatakot yatang mag-isa. Himay-himayin natin. Una, hindi pwedeng mag-asawa. Ito yung laging dahilan ng sarili at ng iba na nag-aalinlangan sa mga gustong magpare. Hindi pwedeng mag-asawa. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling pamilya. Pero kung mapapansin ninyo, bakit Father ang tawag nyo sa mga pare? Bakit Father ang tawag ninyo sa mga pare? Hindi naman sila tatay biologically. Ang totoo niyan, priests are fathers because in the priesthood, God entrusted for them to have spiritual children. Kaya po, ang tawag nyo sa mga pari ay fathers kasi kayo ay ang mga spiritual children. Ikalawa, malungkot yatang mag-isa. Yet this is the reality. It is true that priesthood will be a life of being alone. But priesthood is not a life of loneliness. Totoo po na mag-isa ka. It is true that you are alone, but you are not lonely being a priest. Totoo nga na mag-isa ka, pero hindi ibig sabihin nun ay malungkot ka sa buhay mong pagiging mag-isa. Ang totoo po nga niyan, mas nailalaan mo ang oras sa ministeryo, lalo na sa pagsilbi sa iba. At ito ang katotohanan, hindi kami nag-iisa. Laging kasama namin ng Diyos. Kaya nga laging binabanggit ng pari tuwing misa, the priests always says, "The Lord be with you." Dahil ang Diyos, lagi naming kasama. Unang kinakatakutan, hindi pwedeng mag-asawa. Nakakatakot yatang mag-isa. Ikalawang kinakatakutan, mukhang mahirap, hindi ko yata kaya. Bakit ba mukhang mahirap ang pagpapare? Ang unang laging tinatanong sa mga gustong magpare ay, ilang taon po ba kapag mag-aaral ako sa seminaryo? Kung gusto mo mag-umpisa sa high school seminary, syempre, katulad ng JS, Junior Senior High, 6 years. Pero kung mag-uumpisa ka naman sa college seminary, dahil merong pre-philo, ay 5 years sa college sa Bunuan at 4 years sa theology sa San Fabian. Nung sa panahon ko, at lalo na nung panahon ni Father Chobo, nag-umpisa kami sa high school seminary. Wala pang junior at senior high school pa nun. Kumbaga, 4 years pa nung high school, 4 years sa college, at 4 years sa theology seminary. 4 plus 4 plus 4 equals 12. 12 years nagseminaryo ako. At anong sinabi ko nung pagkatapos ko? Kung iba ang sasabihin nila, ang tagal naman magseminaryo, 12 taon. Pero ako, nung nagtapos ako sa seminaryo, ang nasabi ko, ang bilis naman. Bakit? Kung gusto mo ang ginagawa mo,
mabilis lang ang panahon at di mo napapansin ng oras. Hindi po ba kapag may gusto kang ginagawa, hindi mo napapansin ang panahon? Pag ayaw mo, lagi mong tinitignan ng relo. Ito po ang paalala ko. Wala sa pabilisan o patagalan kung gusto mong magpare. Ito ang katotohanan. Kahit mahirap ang buhay na papasukin mo, lalo na sa buhay pagpapare, ito'y tungkol sa katagalan. Ang saya, saan ang saya pag walang hirap? Hindi po ba? Wala yan sa paunahan, wala yan sa patagalan. Ang tanong, tatagal ka ba? Unang kinakatakutan, hindi pwedeng mag-asawa, nakatakot yatang mag-isa. Ikalawang kinakatakutan, mukhang mahirap, hindi ko yata kaya. At ikatlong kinakatakutan sa pagpapare, mukhang hindi yata ako magiging masaya. Sisimplihan ko lang, tignan niyo yung mga pagmumukha ng mga pare. Lalo na tuwing banal na misa, mukha yata silang seryoso, hindi yata sila nakangiti. Hindi nyo madrawing ang mga mukha nila. Pero kung tutuusin, ang pinakamalakas na humalakhak at pinakamahilig magbiro, kahit corny, ay ang mga pare. Hindi nakakatakot yung mga pare. Kahit yung mukha namin, mukhang nakakatakot. Subukan yung makipagkaibigan sa mga pare. There are many stories to tell in a life of being a priest. Masaya. Pero pansinin nyo, sa tatlong tanong na kinakatakutan ng mga gustong magpare, iisa ang parehas na salita. At ano iyon? Ang salitang yata. Di sigurado, nag-aalinlangan. Yata. Review tayo. Hindi pwedeng mag-asawa, nakakatakot yatang mag-isa. Pangalawa, mukhang mahirap, hindi ko yata kaya. Ikatlo, mukhang hindi yata ako magiging masaya. Kung babaliktarin niyo po ang salitang yata, ano ang mabubuo nating salita? Ang salitang taya. Kaya sa lahat ng mga nag-iisip na magpare o sa may mga kakilalang gustong magpare, huwag niyong gawing magpare na yata ako. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong matakot. Palitan ang yata upang maging taya. Tumaya ka. Sa Diyos, hindi ka talo. Sa Diyos, hindi ka papabayaan. Ang Diyos, hinihintay ka lang. Kaya sa mga gustong magpare, ang tanong sa inyo, gusto mo ba magpare? Tumaya ka. Amen.